To experience authentic Filipino cuisine, drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pagpatuloy po natin itong mga criteria na sinabi ni Justice Carpio dito sa inilunsad na pagsasama-samang koalisyon, mga kaibigan. Ang mga aspirante dun sa platforms, pangatlo ito nabanggit na natin yung ibang bahagi nito, dapat tayo maging well-informed sa mga plataforma na tutugon sa mga problema ng ating bansa. Ano ba yung problema ng bansa? Kailangan identified natin. Pangunahing problema natin ngayon, itong pakikipagsapakatan ng administrasyon ngayon sa ginagawa ng China. Imbes na ipagtanggol tayo, mga kaibigan, ang ipinagtatanggol yung ginagawa ng China. Anong klaseng gobyerno yan? Hindi ba yan mga kaibigan, tahasang kataksilan sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino, sa ating bansa? Katraidoran yan na maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan, pangunahing issue yan yung corruption, di ba? Dapat maging maliwanag sa atin yung corruption. Yung rule of law. Hindi mangyayari yung corruption, yung mga yan sa China issue na yan pakikipag lips to lips sa China. Kung sinusunod ang rule of law. Ano ba ang rule of law? Abay, Pilipino ka Ikaw ang gobyerno Ikaw ang dapat nangunguna na nagtatanggol sa bansa mo. Hindi baliktad Mga kaibigan At maging maliwanag sa atin kung paano dapat ipinatutupad ito. Bagay, itong kriteryang sinasabi dito, para ito sa mga pipiliing kandidato. Pero, dapat alam natin yun. Para hindi tayo maloko. Di ba? Pang-apat, winnability. Siyempre, kailangan natin may panalo yung kandidato, di ba? May kakayahang manalo. Sabi, yun yung sinasabi natin kailangan saleable yan Madaling ibenta. Kumbaga sa produkto. Di ba? Parang bakuna. Ba't ka bibili ng Sinovac? Di ba? Alam mo, mababang uri yan. Di para ka nag-aaksaya ng pinambibili mo dyan at sinasapanganib mo pa. Lalo na ang buhay ng mga mamamayan. Tamo si Sinas, nag-positive, na-iniksyon na pala ng made in China ng bakuna rin yan. Hindi ba sinasabi natin, yan yung tinutukoy nating mga, sinasabi lang nila, ngayon lang
Paano? Nakakaramdam na sila. Kasama nila yan, ha? Nakakaramdam na sila. Maliwanag ang issue sa Palawan. Tandaan ninyo yan. Ha? Yung ginampan ng papel ng mga kababayan natin sa Palawan na bumoto ng no. Very clear. Yun ang dapat nating maging paninindigan. Mga kaibigan. Di ba bago pa yung eleksyon na yun, sinasabi na natin, ang magiging issue sa 2022, yung China invasion. Payag ka ba? Hindi payag. Yung pagboto mo parang plebisito ng yes or no. Ba't ka pipili nung kandidatong alam mong magpapatuloy doon sa pakikipagsabuatan sa China, sa Communist China? Mga kaibigan, the aspirant must have recall among the voting population. Yung madaling, yung kilala, yun ang ibig sabihin. Iwanan natin yan. Ang sabi naman ng Malacanang, maaga pa raw na pag-usapan ng politika. Kita mo, binabaliktad na naman nila. Para lumabas ng namumulitika ito. Hindi. It's about time. Maigsi na ang panahon. Mula ngayon hanggang 2022. Mga kaibigan, para baliwalain pa natin. Nakita naman ninyo ang ginagawa nilang movements. Nagkakabit na ng mga poster nila. Pinatatakbo yung sarili. Wala namang clamor. Wala namang clamor eh. Walang public clamor. Ang merong public clamor yan, sina Vice President Leni Robredo. Matagal na may clamor na tumakbo. Pero kahit na ganon, hindi niya inuuna yung pag-isipan yan. Bahala na kayo. Ayan, may isang grupo na hindi naman pwedeng sila lang lahat yan. Di ba? Mga kaibigan. Pero ang importante, lahat ng mga pangalang binabanggit natin, lumalabas lahat eh. Antonio Carpio. Kita ninyo? Mga kaibigan. Akalain ba natin magkakaroon ng ganyang grupo? Ang mangunguna, yan si Justice Carpio. Ang sinasabi nga lang natin na challenge, tumakbo ka. Kung kailangan mo, hilahin ka ng taong bayan, hilahin natin yan. Kaladkarin natin. Kailangan ka namin. At kami tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit wala ka na sa pwesto, ay hindi mo pinapayagan. Ipinaglalaban mo ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Utang na loob naming tatanawin yan. Kaya, ayaw mo man pumasok sa politika, kailangan tumakbo ka, kailangan ka ng bansa, kailangan ka ng mamamayan. Walang magpapaliwanag. Wala na tayong tagapagpaliwanag. Ang nagpapaliwanag, puro gago. Ang mga nagpapaliwanag, nanloloko. Ang bababaw ng panlolokong ginagamit. Yung masama, sasabihin, mabuti raw yun. Mga kaibigan, yung pinagtatanggol ang kapakanan ng Inchik kaysa Pilipino, matino ba yun? Paliwanag ba yun? Wala na kasi yung mga constitutionalist natin. Iilan na lang yan. Sabi nga, kumbaga sa mga hayop, endangered species na yan. Yung mga nagtataya para sa bansa at sa mamamayan. Sabi raw, maaga pa raw, para pag-usapan ng politika. Sinabi ba nila yan nung nag-aaway na ngayon yung partido nila? Kasi ito si Pacquiao, tanga yan eh. Di ba? Doon pa lang malalaman mo, walang kakayahang mamuno yan, tanga eh. Akalain mo hindi niya agad natunugan? Hanggang ngayon, pinipilit niya pa rin. Presidente raw siya ng PDP, padapa.
mga kaibigan. Gago ka. Di ba? Paano ka naging presidente niyan? Oh, sino susunod sa'yo? Hindi susunod sa'yo yan. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na Tanga ba't mo boboto yan? Ano gagawin yan? Yan, tinan mo mangyayari dyan, pipilit niya kung mandidato siya mag-isa niya. Kasi marami siyang pera, si Pacquiao daw siya. Tingnan natin, di ba? Maganda yan. Katunayan, di ka kasali sa pwedeng makapasok dito para pagpili ang kandidato Kaya nga nilatag ang kriteria Kaya tinanong sila paano sila Sara Duterte? Hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta sa patayan, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta na ibalik daw ang bitay na wala namang kabuluhan, hindi kasali yan. Ba't mo pa ipagtatanggol ang human rights kung meron death penalty? Mga kaibigan, di ba? Isa nga yan sa kasunduan sa mga signatory. Sa pagtataguyod na magtataguyod ka ng proteksyon para sa karapatan pantao. Kasama yan At saka nasubok naman natin ang death penalty. Hindi naman, baliwala naman yan Di ba? Ang death penalty lang yung walang pera. Katulad din ng walang death penalty. Ang napaparusahan lang, maliliit. Yung malalaki, hindi. Sino maniniwala sa inyong di kayo nangangampanya nagkakabit na nga kayo ng mga poster nyo, di ba? Nag-i-endorso na nga ng kandidato si Digong nyo, di ba? Ni-endorso, kunyari ang dinadaan sa kwento. Mga kaibigan. Ginagawang tanga ang lahat ng ang mga mamamayan. Bobo ang mga mamamayan, yun ang tingin nila. Ngayon, sabi, kailangan natin ngayon sa 2022 na dapat natin pagandaan. Magkaroon tayo ng mga, yung pinaka mahuhusay na kandidato na makapagsasagawa ng mabuting pamamahala. Hindi natin makokontrol ang tao, pero sabi nga, kung track record ang pagbabasihan mo, yung mabuting track record, madaling pumili na noon pag alam mo. Di ba? Ito ba, nagnakaw ba to? May bahid ba to? Matagal na natin sinasabi yan mga kaibigan. Ngayon, ang sabi, nakipag-usap na raw sila sa mga, nakikipag-usap na sila sa mga posibleng kandidato na maaring tumanggap ng hamon laban sa kasalukuyang administrasyon sa susunod na halalan. Nakausap na raw nila si Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, nabanggit nila yan, si Manila Mayor Isko Moreno, Senator Nancy Binay, pati si Senator Grace Poe, at dating Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, maaring ito ngayon, hahamakin pa yan Ito, pero tandaan ninyo, simula pa lang yan, mga kaibigan. Kasi kung marunong kayong magbasa ng mga ng mga nakakaraan, nakakaraan lang, nito lang, makikita ninyo yung mga personalities na ultimately magsasama-sama yan na isang koalisyon. Ito'y hudyat pa lamang ng simula ng pagsasama-sama. Kaya ako po, hinihimok ko kayo. Kalimutan natin ang politika, ang mga affiliation.
anuman silang partido na bibilang, kung sila'y makatutulong upang itong hinahangad natin, na ang importante kasi yung survival. Ang importante kasi, matapos na itong kalbaryo natin na walang nangyari, sinayang ang 6 na taong buhay ng mga Pilipino. Wala tayong nalasap kundi pahirap, kundi pananakot. Mga kaibigan, ano mabuti nating natikman? Meron ba? Wala eh. Siyempre may 6 na taon, sayang ang naging buhay natin. Diniscourage tayong mangarap at matupad ang ating mga pangarap sa loob ng nakalipas na mag-6 na taon. Inagaw sa atin yung pangarap na yan. Marami ang inagawan yan. At kitang-kita natin kung paano nila binaboy ang pamamahala sa pamahalaan, sa gobyerno. Kung paano nila binaboy ang pagkatao ng mga Pilipino. Sipin mo, sila tahasang alam na alam, pinapaalam pa sa buong mundo kung paano nila tinatratong parang hayop ang mga Pilipino. Kaya wala nang gumalang sa atin, mga kaibigan. Lalo na yung mga dati nang bumababoy sa mga kababayan nating OFW. Dito gumagawa sila pa. Ambasador pa. Alin, kundi pa natin pinagkakakalampag yan. Nandiyan pa si Mauro ngayon, mga kaibigan. Sabi nitong koalisyon, sabi ni Carpio, ang proseso ay nagsisimula na, pero wala pang pinal na listahan. We are prepared to accept suggestions from everyone. What is important? Handa raw tumanggap sila ng suggestion. Dapat lang. Diba? What is important is we agreed on the process. Ang importante raw is tayo'y nagkakasundo sa proseso. That at the end of the day, na sa bandang uli, we will only choose one slate. Yun lang ang pipiliin natin. Kalimutan na natin yung nakaraan. May nagkamali sa atin. Sino ba tayo? Hindi naman tayo Diyos pare-pareho. At kahit itong koalisyon na ito, kung gustong magpakatao nung iba at sumama, kailangan makasama rin natin sila. Di ba? Kung yan naman hindi magiging taliwas sa sinasabi nilang pamantayan, yung criteria. Handa raw silang makinig. Pero sa bandang uli, dapat pumili tayo ng isa lamang slate. Yung ticket sa bandang huli. Before, sabi rito, meron daw bago i-finalize yung endorsement nila, kasama raw dito yung mga survey, interviews. Sila ay, isipin mo, wala nang, ilan na lang ang himpilan ngayon. Saan pa sila ma-interview? Lahat yan, bias na. Anong himpilan pa ba hindi bias? Gusto nila kasi, lahat ng himpilan, isa tunog. Parang China. Hindi naman tayo China Bakit magiging isa ang sasabihin yan? Mga kaibigan, ako rin, meron ako mga hindi gustong tao rito, napaplastikan ako pero wala tayong magagawa. Ang pinaka mataas, ang pinaka
primary. Yung importante, pinaka-importante, sa lahat, wakasan. Ang ganitong uri ng administrasyon. At all cost. Kasi, hindi naman nangyayari sa ibang administrasyong nakaraan, yung ganito. Nalintik eh. Sobra na sa kawalangyaan ng pinaggagawa, mga kaibigan, bay tama pa eh. Di ba? Hindi natatanggal. Yung mga pinagpupwestong mga nagsamantala, nag-aabuso, ang puhunan lang, magsisip-sip lang. Magaling-an niya, tamaan niya si Digong nyo. Lahat tama eh. Mga kaibigan, para konsintihin yung katiwalian nila. Para makapag-abuso sila, makapagsamantala sila. Tama raw yun. Tama raw si Digong nyo. Si Digong nyo naman, may pagka-uto-uto. Uto-uto eh. Sige, purihin nyo lang ako. Kung bahala sa inyo. Hindi, may ano eh. Sabi, nangurakot daw ako. Ay, akong bahala dyan. Sasabihin ko, hindi ka nangungurakot. Hayop ka. Yun lang ang sasabihin ko. Ikaw na hindropot ka, hindi ka nangungurakot. Mayaman ka eh. Yun ang sasabihin ko. Mayaman yan eh, nangungurakot. Ano sinasabi nyo? Laging tayo talo eh. Kumbaga sa Caracruz, itong administrasyong ito, pagka Cruz, talo tayo. Pag tao, panalo sila. Ala tayong kalaban-laban, mga kaibigan. Madalit sabi, ano po? Gagaguhin lang tayo. Sasabihin lang, hindi totoo, hindi magnanakaw yan. Nagmukha tayong gago pare-pareho. Hindi raw magnanakaw yan, bilyon na nawawala sa PhilHealth, walang nagnanakaw. May krimen, walang magnanakaw, mga kaibigan. Di ba? Lagi may krimen dito, walang kriminal. Mga kaibigan. Pa sinasabi dito. Ito, sabi ni Carpio, si Sara Duterte, anak ni Digong nyo, si Pacquiao, bagsak sa kriteria nitong bagong koalisyon. Madalit sabi po, hindi kasama sa parada. Kumbaga sa piyestahan po ito, wala ang pangalan ng mga ito sa banner. Bagsak eh. Yung binasa nating kriteria, si Pacquiao, Digong nyo rin yan eh. Di ba? Mga kaibigan. At yan death penalty raw siya. Ba meron pang isa yan? Dagdagan ng sinag yung araw ng bandila natin. Kalahin mo naisip nito yun. Kung pinanganak ka nung mga 2 years ago, 3 years ago, o mga 5 years ago, hindi mo alam yung sinasabi niya. Bakit? Sinabi na ni ni Gordon Sipsip din eh. Diba? Si Gordon ang unang nagsabi nun eh. Gusto ni Pacquiao dagdagan daw ng sinag yung araw. Natatawa naman ako dun sa isang Pacquiao ng Pacquiao dito sa atin, dati. Ewan ko nung plano nun, nag-aala CIA yata, mga kaibigan, biglang biglang, nung tatakbo na si Pacquiao, biglang, yung binlock ako, binura ka agad yung mga sinasabi niya sa akin. Tataka ako rin sa mga taong gano'n. Biglang missing in action eh. Akala mo CIA eh. Mga kaibigan, mga walang kwentang tao talaga eh. Ngayon, sabi
we are a coalition of democratic forces. Kami ay puwersa ng koalisyon para sa demokrasya. At aming nire-reject o tinututulan yung mga kilalang suportado ang authoritarianism. O, di ba? Sinabi na natin din yan sa mga nakaraan yang itong patakbo ng gobyerno. Kanina nga, minarinig ako nagtanong doon eh. Paano ho gagawin natin? Itong parang nakikita natin, parang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hunta. Oh, hindi ba? Kanino nyo unang narinig yan? Sabi ko sa inyo, nagtatanong, pati yung koalisyon, yung mga namumuno sa koalisyon, lahat ng sinabi na natin dito, inilarawan natin, iyon ang nilalaman nitong koalisyon na ito. Lahat pinag-usapan dyan eh. Hindi kami, tutol kami sa authoritarianism. Yung para mga diktadorya, di ba? Authoritarianism yan, yung mga komunista at China, mga kaibigan. At tutol din kami, kontra kami sa mga responsable sa EJK, or yung kumukonsinti sa EJK, sabi ni Carpio. Carpio yan, veteranong Supreme Court Justice. Ang sabi niya, si Duterte is the exponent of authoritarianism. Kaya, yung anak niyang si Sara, hindi qualified. Disqualified, mga kaibigan. He has several times, maraming beses niyang sinabi na kanyang ibabasura ang konstitusyon. We do not think that the daughter of the president will qualify under our coalition. Mga kaibigan, di ba? Mga manlalabag ng batas yan eh. It runs in the blood, sabi nga. He is identified also with President Duterte. Nung tinanong si Pacquiao kung halimbawa mapapasama ba dyan, sabi niya, definitely hindi na. Di ba? Kasi identified siya dyan sa pidigong nyo eh. Sinuportahan niya yung war on drugs at pinuri niya pa yan eh. Mga kayo, para sa kanya, tama yun eh. At sinabi niya yan sa Senado, he is also for death penalty. Kahit na sumisitas pa sa Biblia, ito si Pacquiao, yun ang masama. Nagpapanggap na Misaya. Misayad siya. Di ba? May Biblia pa yung ginagamit yan eh. Sumisitas eh. Alam mo, Pacquiao, yung demonyo, sumisitas yun si Satanas mismo. Di ba? Di ba si Satanas gusto nang lokohin niya ang Panginoong Jesucristo nung araw, di ba? Nung ang ating Panginoong Jesucristo nag-aayuno. Di ba? Kinausap ni Satanas Dinala pa sa itaas ng bundok Pagkatapos sabi sa Panginoong Jesucristo tumalong ka dyan. Sabing ganon. Hindi ba nasusulat na aalalayan ng iyong paa? Pagkasa nakapakinig nun, mga kaibigan, isipin. Pagka nakinig nun si Pacquiao, iba interpretasyon yan mga kaibigan ano sabi ni Kristo? Tumalon ba si Kristo? Pero nasa Biblia ba yung sinasabi ni Satanas?
Ha? Nasa Biblia yun. Nasusulat na noon pa. Sa panahon pa lang ni Kristo. Yun yung pangako kay Kristo eh. Naaalalayan ng kanyang paa, baka matisod ng bato. Hindi naman nakalagay doon tumalong ka. Pag tumalong ka, alalayan yung paa mo. Ang nakasulat, baka matisod ka ng bato. Oh, di ba? Binago ni Satanas yun sitas eh. Kung si Pacquiao yun, totohanan niya yun. Letra por letra yun. Di ba? Oh. Ano pa sabi? Ito niya. Sa taas ng bundok eh. Nakikita mo yung buong sanlibutan? Bibigay ko lahat sa iyo yan. Ano sabi? Sambahin mo lang ako. O, kung si Pacquiao yun, sasambahin yan eh. Si Satanas. Mga kaibigan. O, mukhang pera ba si Kristo? Ba hindi? Ha? Hindi kurap eh. Ang Panginoong Jesucristo, di ba? Ang kurap si Satanas eh. Kaya paborito niya si ano eh. Si Digong nyo eh. Mga kaibigan oh. Sabi ni Justice Carpio, so it will be difficult for us to consider him. Ang tinutukoy niya, si Pacquiao. Napakahirap na isali namin si Pacquiao. Eh sana tinanong niya, paano kung si Pacquiao matauhan at i-denounce niya, sasabihin niya, nagkamali siya. Paano yun? Yun dapat tinanong niyo kay Carpio. Paano kung may mga ibang political figure sasabihin, sasali kami sa inyo dahil naniniwala kami sa inyong simulain nitong koalisyon na ito. Paano yan suportado mo yung ganyan? Hindi, nagsisisi na ako. At handa akong i-denounce yung mga katarantaduan na ginawa ng administrasyong ito. Tatanggapin ba? Hindi. Baka mali yun. Pag hindi, tanggapin mo. I-denounce mo publicly. I-announce mo, di ba? Na ako'y kumakalas na sa paniwalang makademonyong paniwala na tama yung EJK. Yan, di ba? Pagka ganon, dapat tanggapin. Kasi wala nagtanong eh. Sabi nung manong isa, dapat nandun kayo eh. Hindi nga ako imbitado eh. Iniimbita ron yung mga kwan eh. Akala mo kung sino. Di ba? Mga kaibigan, yun ang masama. Kasi alam natin eh, ito tandaan nyo. Kasi nga po, wala naman tayong personal na hangarin. Di ba? Sa atin, kung ano yung makakabuti sa bansa, makakabuti sa marami, sa lahat, makakabuti sa akin yun. Yun lang iniisip natin eh. So, itong ginawa nilang ito, makakabuti sa atin yan kung tayo'y magsasama-sama dyan. Makakabuti sa marami yan, makakabuti sa akin yan. Diba? Mahirap niya. Alam naman natin ang the end niya, ang ending niyan eh. Pag yung mga yan, nagtagumpay na, itong mga kamukha natin na pangkaraniwang tao na nagtanim o nagkalat ng tuyong dahon, mga kaibigan, makakalimutan tayo eh. Di ba sinabi nga natin, yung mga katulad ni Rizal, di ba? Sabi ni Rizal, ano yung kanyang panawagan, pakiusap, di ba, ni Rizal? Na sabi ko nga sa inyo, nung unang tumakbo si Senator Trillanes, lingid sa kanyang kaalaman, dito rin sa istasyong ito. Nung eleksyon na yun, nandito ako. Gabi rin.
ang sabi natin, kinakampanya ko yan nakakulong yan dito sa programa natin. Binasa ko ito, mahaba itong sinulat ni Rizal sa Noli Me Tangere. Pinatagalog ko pa yan pero yung kapiraso dyan na panawagan ni Rizal yun Ang sabi niya, ako'y papanaw na hindi masisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mga kakakita, salubungin ninyo at yakapin, subalit huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ayun yung panawagan ni Rizal at pakiusap Ibig sabihin niya, yung mga nagtaya, di ba? Yung mga tumaya, ang mukha nila. Huwag niyong kalimutan naman. Di ba? Yung mga nabuwal sa dilim ng gabi. Huwag niyo silang kalimutan. Hindi ba? Problema kasi sa atin, yung mga gumawa ng kabutihan, kinakalimutan yan paglipas ng panahon, lalo na. Meron na silang ibang pinagkakaabalahan. Nagtagumpay na. Limot na yung mga tao na talagang nagtaya, yung mga sinasabi nga nating nagsipagkalat ng mga tuyong dahon. Hindi ba? So bagsak ko unang-una sa mga kumakandidato ngayon at kasi di ba may mga tandem na silang binabanggit. Lalo na itong administrasyon, ang daming pakulo nito Yung pinakahuli, Vice President daw si Digongyo para manatili sa pwesto. Di ba yan yung iniikot ng padapa, partidong padapa, mga kaibigan. Yung si Juan, ano yun? Go Duterte, di ba? Go Duterte. Meron silang acronym GoDo, yun ba? Meron naman mag-ama. Dudu. Anong dudu? Hindi dudu yun. Ano yun? Dut-dut. Di ba Duterte yan? Dalawang Duterte. Paigsiin mo. Dut-dut. Ba't dut-dut? Dul-dul Pinagdudut-dutan Pinagduduldulan yung mga sarili nila sa pwesto. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sa column daw ni Justice Carpio, ayon dito sa balita, sa pahayagang Inquirer, sinabi niya rin na ang 1987 Constitution ay nagbibigay kapangyarihan sa Korte Suprema na gumawa o maglabas ng rules, desisyon, di ba? Para sa proteksyon o proteksyonan ang
karapatan ng mga tao. Isang provision that is not included in previous charters. Nasa 1987 Constitution pala yan. Di ba sinasabi ko nga, yung Supreme Court dapat ini-exercise yung motu proprio. Yung motu proprio kasi ano yan legal term nila yan mas madaling bigkasin kaysa yung on its own sa English, di ba? On its own. Dapat ini-exercise nila yung kamukha nung sinasabi nating ombudsman. Meron silang ganong kapangyarihan na kahit walang naghahain ng reklamo, nagdudulog ng reklamo laban sa kanino mang public official, merong kapangyarihan ng ombudsman sa kanilang sarili na sila ang mismong mag-iimbestiga ng walang nagrereklamo o naghahain ng reklamo. Yun po yun mga kaibigan. Di lalo ang Korte Suprema. Di ba? Bakit tahimik sila? Gayong pinagbabantaan na nga. Pinagpapapatay na yung mga abogado. Mga judge. Pinagbabantaan, nire-red tag pati judge. Paano yan? Ano kayo, bulag? Bingi ba kayo? Kailangan ba may justice pang madamay? Mga kaibigan, ang sabi ho ni Carpio, framers of the Constitution, ito raw mga lumikha, sumulat ng Konstitusyon, included this provision, isinama raw yan sa provision, which cloaks the Supreme Court with both a duty and power na nagbibigay sa Supreme Court ng tungkulin at kapangyarihan. Ano yun? The responsibility as the ultimate guardian of the constitutional rights of the people. Sila yung bantay na itinalaga ng saligang batas para magbantay sa karapatan ng mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Ang provision na ito ay tinitiyak na ang Supreme Court ay maaring tumugon doon sa gaps or inadequacies in the law by promulgating rules to protect the people's rights, concurrent and the exercise of its judicial power. Yung mga sinasabing gaps, yung siguro yung hindi gaanong malinaw, or inadequacies sa mga batas, na sila'y gumawa, pwede silang gumawa ng mga rules, ng mga desisyon para proteksyonan ang karapatan ng tao, concurrent with the exercise of its judicial power, gamit ang kanilang kapangyarihan. These rules cannot be repealed. Ito raw, patakaran na ito, hindi pwedeng mapalitan ito. Altered or supplemented by Congress. Hindi pwede itong baguhin ng Kongreso o palitan. Making them superior to laws passed by Congress. Yun daw provision na yan ay binigay sa mga maestrado sa Korte Suprema ay hindi napapalitan yan kahit ng Kongreso. Mga kaibigan, ito mga kalukuhang batas na ginagawa ngayon, di ba? Kadalasan, yung ginagawang batas para makapagsip-sip kay digong nyo sila, puro labag sa konstitusyon Yun na lang ownership, 100% foreign ownership,
Merong nakapending na bill yan, ha, na inaprobahan na sa Kamara. Hindi nila nilalabas. Kasi meron namang pakana, di ba, na charter change, di ba, mga gago. Ngayon, yun batas na 100% foreign ownership, ba't sila gumawa nun? In the first place. Labag sa Constitution yung ginagawa nila dahil may provision sa Constitution. Mga kaibigan. Na hindi pwede magmay-ari ng 100% puhunan sa negosyo ang mga dayuhan. Bakit ka gumawa ng batas? Hindi ka pwedeng lumikha ng batas na kukontra sa konstitusyon. Yun ang tinutukoy ganong klase ang tinutukoy ni Justice Carpio na hindi pwedeng palitan yan. Mga kaibigan. Actually, maraming provision sa konstitusyon. Halos lahat yan, hindi mo pwedeng hindi pwedeng isupersede ng Kongreso at ng Senado. Hindi nila pwedeng galawin ang konstitusyon o likutin yung mga provision ng konstitusyon. Gagawa ka ng batas na makaka-apekto ron. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Pero ginagawa, di ba? Yan lamang terror bill. Puro ang constitutional yan eh. Thus, the duty and power of the Supreme Court to protect and enforce constitutional rights cover not only Bill of Rights. Sabi ang tungkulin at kapangyarihan ng Korte Suprema na proteksyonan at ipatupad ang karapatan sa ilalim ng saligang batas ay hindi lamang sumasakop sa tinatawag na Bill of Rights, but kundi maging sa karapatan na nasa ibang probisyon ng saligang batas. Yun yung sinasabi natin, kamakailan nga lang na ito nga nakikita na ninyo itong mga search warrant, dispalinghado, mga kaibigan, inaabuso, ginagahasa ng mga ng mga elemento ng pulis at military. Ito, binanggit yan, no? The fact that the search warrants were served by police and military personnel who are under the executive branch of government does not excuse the Supreme Court from investigating the killings which happened while judicial warrants were being served. Sipin mo yan. Mga kaibigan, hindi pala pwedeng manahimik ang Korte Suprema yung kay Justice Carpio. Gayong alam nila na yung mga search warrants na yan na isinilbi nitong mga pulis, ipinatupad at ng mga military na nasa ilalim ng executive branch of government. Hiwalay yan Doon ngayon ma-exercise ng isang hiwalay na tanggapan ng gobyerno, isang sangay ng gobyerno, hiwalay, yung judiciary, yung kanyang kapangyarihan na mag-imbestigahan ng patayan na nangyari gamit yung pong mga judicial warrants. Dahil yung warrants na yan ay inisyu ng judiciary, mga kaibigan. Yun yung sinasabi ko Hindi tayo abogado. Yung mga abogadong patay gutom sumikat, mga kaibigan, hindi nila masabi yan Yung nga sinasabi pa natin, di ba? Yan JBC na yan. Dapat yan, magkaroon ng representation dyan ng pangkaraniwang tao. Hindi puro mga dating judge, mga dating justice. Puro abogado yan Puro technicalities ang alam niyan Kaya sabi ko, dapat mabago ang setup niyan.
magkaroon kayo ng pangkaraniwang tao na magtatanong sa mga kandidato para sa pwesto ng mga mahistrado na dadaan dyan sa JBC. Ha? Para matiyak natin yung mga yung katarungan ay dala-dala nitong mga uupo sa pwesto. Tingnan ninyo. Sabi nung di ba yung natandaan ninyo itong na-appoint ni Digong nyo na babae, justice, hindi tumagal sa Korte Suprema? Nag-resign, mga kaibigan. Bakit? Yung si Padilla. Kasi nung in-interview siya, napalathala yung interview. Tinanong siya, ano masasabi mo sa ICC sa pag-alis ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court? Abay, sabi niya, hindi sila makakataliko, hindi nila matatakasan ng responsibilidad at pananagutan nila sa ICC, sa mga kasong idinulog laban sa kanila sa ICC. Kasi nung umalis sila bilang miyembro, meron na silang ginawang kasalanan eh. May kaso na sila sa ICC. Ano yun? After the fact? Hindi pwede. Ibig sabihin nun, before the fact. Kung pwede. Di ba? Before the fact. Ito after the fact, nag-resign. Umalis sa ICC. Ngayon nakita mo may malabong desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan. Mga kaibigan. Meron silang ibinasura na petition. Kumu-question doon sa pagre-resign ng administrasyon doon sa ICC. Di ba ho, mga kaibigan? Asa na yung justice? Nag-resign eh. Isang buwan lang eh. O ilang buwan lang sa pwesto eh. Napalathala yun eh. Yung interview sa kanya. Pagkatapos, isipin nyo, lumabas yung desisyon. Ano yan? Bueno, mga kaibigan, meron hong may birthday ba? May birthday eh. Pero itong isa, bukas pa ito. Kasi linggo pa birthday nito eh. Birthday nung isang retired na Air Force sa US, Air Force, mga kaibigan. Pero bukas natin siya babatiin. At gusto nating ipaalala sa inyo, sa Sabado po may programa tayo kasi hindi tayo nakapag-programa nung Martes. Birthday po ngayon ni Albino Cortez ng Bicol. Pinababati siya ng Cortez family. Ayan, at tayo po ay nagpapaabot. Hindi. Batiin muna natin yan. Handugan muna ng awitin si Albino Cortez ng Bicol, na pinababati ng pamilya Cortez. At dahil birthday niya ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Nagpapaabot po tayo ng pakikiramay, 10 ng ating mga katropang Lapid Fire, sa mga naulila ni Nelson D. Yucariza. Siya po'y bayaw ng ating mga katropa natin si Rosita DC. Pumanaw po si Nelson D. Yucariza dahil po sa atake sa puso kahapon, March 17.
At nakikiramay po kami dito sa ating programa, pati na yung mga kasama natin sa Tropang Lapid Fire. At alam nyo, napakarami pala. Halos 1,000 po ang nagpaabot ng pagbati sa atin sa YouTube. Kayo pong mga sumusubaybay sa YouTube ay nakita ko po kanina yung mga pagbati ninyo sa ating nakaraang kaarawan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong mga pagbati at sa inyong mga pagpapahalaga. At siyempre ang ating mga katropa, hindi natin mababati, pasensya na kayo dahil kinapos tayo ng oras wala na ho tayong mababati ngayon pasensya na po. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Kailangan pang iwanan. Babalik po tayo bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa bayan po mapapanood at mapapakinggan tayo sa ating pong FB Live alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang pag-ibig ay Ito po si Percy Lapid. dito sa bayan ko, dito. Maraming salamat at magandang yumaga! Money! Disqualified! Pacquiao! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.